Impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the Nag-hearing pa kayo. Dapat di na kayo nag-hearing. Matanong ko lang kayo. Pakilagay lang dyan sa comment section. Kung kayo ba ay nagulat dito sa balitang ito na yung impeachment ni VP Sara is sufficient in grounds. O kasi alam natin sufficient in form and substance. O syempre. Pero yung sufficient in grounds, may grounds of impeachment ba? O yung mga grounds for impeachment ba is sufficient para tumayo itong kaso na ito or para ma-impeach si VP Sara? Kayo ba ay nagulat? Oh shit, bakit? Oo, syempre hindi. O sino ba yung committee chairwoman dito? Yung may utang sa kanya, 8 milyon, ang kapal ng muka. Wala naman silang mga wala naman silang mga pleadings, wala naman silang ganito. Bakit ako magkakaroon ng utang sa kanila? Ulul. Tangina, sasabihin ba naman nila na may utang ka sa kanila kung wala kang utang sa kanila? Kapal-kapal ng pagmumukha mo. So siya ang committee chairwoman, may utang, hindi mabayaran, tapos ang kapal ng mukha. Ganito pa ginawa. Ganyan ba mga taga Batangas? Ganyan ba kayo mga taga Batangas? Papayag ba kayo na nire-represent kayo ng isang congresswoman na bukod sa aso na ni Martin Romualdez na di umano nakatanggap ng mali-malitang pera at di umano rin mukha itong babae na to dahil member siya ng Quadcom o kung ano man mukhang nakatanggap din ng mali-malita. Yun ang sabi ng mga ng mga 18 Marines. Di naman tayo nagsabi niya. So anong masasabi niyo mga taga Batangas na yung representante ninyo ganito ugali, tapos yung asawa niya na nanggahasa di umano itinago niya. Oo, hindi ba ang kaso na yan walang kulong, walang piyansa. Pero inamin niya mismo na itinago niya yung kanyang asawa. So, numero 1 na hindi sumusunod sa batas. Pumapayag kayo na yan ang representante ninyo kasi kung binoto niyo yan, ibig sabihin tarantado kayo. Oo. Hindi ba? So, sufficient information. Sino pa ba yung mga nandirito? Sila Chua, sila Abante, yung mga makabayad ulol. So tayo, ine-expect na natin to. Ito ang malaking problema ngayon. Yung mga dating pumirma dito sa impeachment ni VP Sara, pipirma pa kaya? Ang sinabi ni Toby Chanko, 1,000,000%. Si Inday Sara hindi nila kayang areglohin. Ibig sabihin, kung ikaw meron kang personal na agenda, either political or financial, hindi mo magiging kaibigan si Inday Sara or hindi mo makakasabwat si Inday Sara. 1,000,000%. That's according to Toby Chanko na ikinandidato si Bongbong Marcos na hanggang ngayon kaibigan pa rin ni Bongbong Marcos. Aminado siya na ang lahat ng pipirma sa impeachment ni Inday Sara sigurado ayaw siyang manalo kasi 1,000,000% hindi nila kayang aregluhin si Inday Sara. 1,000,000%, hindi lang 99%. Buti pa yung safeguard. Sabi ko safeguard 99.9%. Ang tagal-tagal na ng safeguard sa Pilipinas. Bata pa ako, hindi pa nila napapatay yung 0.1% ng bakterya. Pero ito si Inday Sara 1,000,000%. Sure sila na hindi nila ito tawag dito makakakutsaba, malalagyan, maaareglo, magiging ka-riding in tandem. So kung may plano ka na magnakaw, tapos babalatuan mo siya doon sa pagnanakaw mo, hindi niya yung papayagan. Kung drug lord ka, tapos gagamitin mo siya para proteksyonan ka, hindi siya papayag doon. Kung komunista ka, tapos gagamitin mo siya para yung yung political agenda ninyo ay maisulong, hindi siya papayag doon. And so on and so forth. Kung ikaw, taga DPWH ka, meron kang scheme katulad ni Bernardo at saka ni Alcantara na meron kayong scheme ng pagnanakaw na in place na embedded na sa system, hindi papayagan ni Inday Sara yan. So, ibig sabihin, itong mga nag-yes dyan sa impeachment ni Inday Sara, lahat ng mga tumaas ang kamay dyan, ibig sabihin, kawatan lahat yan. Bakit? Because 1,000,000% sure, sabi ni Toby Chanko, na si Inday Sara hindi nila kayang lagyan. Therefore, yung mga tao na gusto siyang ma-impeach, yung mga tao na pipirma sa impeachment niya in the future, yung mga tao na babatikos kay Inday Sara at gusto siyang hilain pababa para hindi siya makatakbo sa 2028, lahat yan magnanakaw. Tandaan yan. Tayo naman dito mga banateros, nasa tamang mga edad na tayo. Tayo naman ay mga botante.
Oh, makikita nyo ngayon. Yung bang congressman ko, pumirma sa impeachment na to. Kung pumirma, putang ina mo, hindi kita iboboto. Kasi magnanakaw ka. Bakit mo ipapa-impeach si Inday Sara samantalang si Bongbong Marcos mamamatay na sa kapayatan? Hindi pa nanagot, hindi pa mapanagot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pati dun sa kasalanan ng kanyang mga angkan. O, hindi ba? So, sufficient in grounds. At gigil na gigil sila, mga bossing. Dahil si Inday Sara, hindi sila binigyan ng bagay na pwede nilang gamitin against her sa trial. Because itong Congress, done deal na yan. Congress, done deal na yan. O, nakita nyo naman, yung isinasaad ng mga 18 Marines na yung mga congressman, karamihan, yung mga nabigyan ng maleta. Oh, so ngayon, etong mga tatanga-tanga na hindi nabigyan ng maleta, oh, delikado kayo dyan. Hindi na nga kayo nabigyan ng maleta, tapos pipirma pa kayo dyan, tapos ang karera nyo. Oh, oh, meron silang meron na sufficient in substance and sufficient in form, di ba? So nagpasa, sabi nila sumagot si Inday Sara sa lahat ng mga sa kanya, sa lahat ng mga bintang sa kanya. Bintang lang bintang. May ebidensya? Wala. Kasi sumagot naman sila Inday Sara. Pero yung sagot nila Inday Sara sa bawat grounds, sinabi nila doon, wala kayong ebidensya dito, wala kayong patunay dito, katarantaduhan nito, walang katotohanan nito, ganun. Walang ipinakita si Inday na supporting evidence, supporting evidence to prove na hindi totoo yung kanilang mga bintang. Bakit? Wala rin naman kayo ebidensya eh. Wala rin naman kayo ebidensyang may ipakita sa amin. Nung pinagpapaliwanag nyo kami, wala rin naman kayo ipiniresentang ebidensya. Bakit namin sasagutin ng ebidensya? Dito, sa hearing na ito, ang dapat nagpapakita ng ebidensya, prosekusyon. Sino ba ang prosekusyon dito sa sa kaso na to? Congress. Yung mga nag-aakusa, yan sila Dilima at kung sino-sino mga tarantado dyan. Sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. May ebidensya silang ipinakita? Wala. Hindi ba sinusubpina nila yung mga bank records nila Sara Duterte? Bakit nila sinusubpina kung meron na silang ebidensyang hawak? Therefore, kung ikaw nagbigay ka sa akin ng akusasyon, di sasagutin ko. Kung laway lang ang puhunan mo, di laway lang din yung puhunan ko sa'yo. Sasagutin lang din kita ng laway. Hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to. Bakit? Kasi meron akong ebidensya na nagpapatunay na hindi totoo yung mga yan. Nasaan na yung ebidensya mo? Ulul. Kayo ang magpakita ng ebidensya. Kasi kayo ang nag-aakusa. The burden of proof is with the accuser. I'm the one being accused. So, didepensaan ko lang yung sarili ko. Kung ano yung ebidensya na ipapakita mo, tatapatan ko yan ng ebidensya mo. O dahil wala kayong pinakita sa aking ebidensya, bakit ako magpapakita ng ebidensya sa inyo? Di nalaman nyo pa kung ano yung butas na nakita ko dyan sa mga katarantaduhang sumbong ninyo or bintang ninyo. Ganyan katalino si Inday. Ganyan katalino yung mga abogado ni Inday. Yan yung hindi ninyo alam. O, pakinggan natin tong balita. Itong galing natin, di ba? O, sino ng vlogger nagpaliwanag ng ganyan? Wala. Ako, walang review to. Naisip ko lang yan basta. Hindi kasi, ito totoo lang. Hindi ako masyadong ma-review. Tinitingnan ko yung balita, tinitingnan ko yung sitwasyon. Pero hindi ako naghahanda. Pag nag-vlog ako dito, minsan nga wala akong maisip eh. Kaya nga napapansin ninyo, salita ako ng salita, hindi pa ako nagpe-play ng kasi minsan pag nandito na ako, para akong sinasaniban, salita na lang ako ng salita. Minsan yung sinasabi ko, may katotohanan, minsan naman wala. Minsan nasasapul ko, minsan hindi rin. Pero sa instance na ito, pinakita ko naman na sa inyo nung nakaraan kung ano yung mga sagot ni Inday Sara. Sinagot naman sila. Hindi nga lang nila gusto yung sagot ni Inday Sara. At syempre, bakit kita papasayahin? Di ba? Ako si Inday Sara, bakit kita papasayahin? Inaakusahan mo ko tapos gusto mo pasayahin kita. Nag-aakusa ka sa akin, magpakita ka sa akin ng ebidensya. Pag sinabi mo mangkukulam ako, magpakita ka sa akin na mangkukulam talaga ako. Hindi pwedeng mukha lang ako mangkukulam. Hindi pwedeng ganun. Pakinggan natin to. Ang sufficient in grounds ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, may basihan na ang mga reklamong inihain sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. The chair declares the third Magbayad ka ng utang mo, kapal-kapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit mo na, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Mahal-mahal ng damit mo, mahal-mahal ng mga diamante mo, hindi mo mabayaran yung utang mo, kapal ng mukha mo. May grounds daw. Anong grounds? Hindi nila sasabihin. Di okay. Ayaw sabihin yung grounds eh.
Impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the Nag-hearing pa kayo. Dapat di na kayo nag-hearing. Dapat ginawa nyo na lang yung katulad nung ginawa nyo nung nakaraan. Alam nyo kasi, itong hearing na ginagawa nila ngayon, formality na lang yan. Natatandaan ninyo, nung nakaraang impeachment, may ganito ba? Wala. Meron bang hearing ng sufficient in form? May hearing ba ng sufficient in substance? May hearing ba ng sufficient in ground? Wala. Basta in-impeach na lang nila. Shinortcut na nila kasi ganun din eh. Magmi-meeting pa tayo. Magbibihis pa tayo. Ilang araw pa tayo rito. Mag-iina-inarte rito. Ganun din naman. Gusto lang naman natin ma-impeach si Inday Sara. So ngayon, dahil sinabi ng Supreme Court, hindi kayo dumaan sa tamang proseso. So, ginagawa lang nila yung proseso. Pero yung resulta niyan, parehas pa din. Parehas pa din. The likelihood that Inday Sara will be impeached in 20th Congress is at least mga 70%. 70%, oo. Bakit hindi 100%? Kasi nga, nag-declare na si Inday, natatakbo siya sa 2028 at si Inday ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. So whoever hinders yung pagtakbo ni Inday Sara sa 2028, which is yung mga pipirma sa impeachment na ito, that will be the end of your career. You will be listed in the history of Philippine politics as mga tao, mga congressman na pinigilan ang development ng Bayang Pilipinas. Bakit? Bakit ko sinabi na pinigilan ng development ng Bayang Pilipinas? Tingnan niyo yung pinakita ko kanina. Mga Duterte, since 2000 or 2000 to 2025 to 2026, umangat ang Davao City. Imagine niyo kung naging presidente si Pangulong Duterte, umangat tayo. Kung magiging presidente si Inday Sara, sigurado aangat tayo. At kung masusundan pa si Inday Sara ni Basti Duterte, mas aangat pa tayo. Bakit? Nagawa nila yan sa Davao eh. Dating tindero ng prutas, ngayon, na sila? Mayabong na sila. Lahat na ng klase ng negosyo nandiyan. Lahat na ng klase ng gusto mong meron dito sa Metro Manila, nandiyan na sa Davao City. That is because magaling ang mga Duterte. Now, if you sign this impeachment ni VP Sara, pinigilan mo yung chances na magkaroon ang Pilipinas ng leader na magaling, leader na maayos. So ibig sabihin, tarantado ka. Gusto mo Pilipinas laging mahirap, gusto mo Pilipinas laging magulo. Kaya gusto mo ilagay diyan ulit, kundi tao ni Bongbong na may pamilyang magnanakaw, mga dilawan tae na mga wala rin nagawa sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. Galing, no? motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tumutol sa mosyong ideklarang Wala nang tututol. Nakaraan nga, dumuloy-tuloy. Wala nang ganito. Kaya lang nagkaroon niya ng ganyan kasi nga para sa masabi lang na sumunod sila sa protocol. Na sumunod sila sa proseso. Ayan. Kaya nga si Inday Sara, sabi ko, 'di ba? Huwag ka na sumagot, Inday. Sumagot pa rin naman si Inday. Pero hindi siya nagpakita ng mga ebidensya na pwede nilang gamitin against her. Bakit? Kasi nga, sure ball na yung impeachment dito. Pagdating sa impeachment court, doon maglalaban-laban na tayo on national TV, pagalingan na tayo ng ebidensya, magkakapahiyaan dyan. At kapag nagkapahiyaan dyan sa Senado at hindi na-impeach si VP Sara at naging presidente siya sa 2028, etong mga pumirmang congressman na ito, kung ano yung kinakatakot nyo ngayon, kaya kayo pipirma sa impeachment, mangyayari yan sa inyo kung congressman pa rin kayo sa 2028 onwards. Ano lang ba ang kinakatakot nyo? Bakit hindi kayo pumirma? Kasi ayaw nyo na yung distrito ninyo mawalan ng pondo. Kasi sinasakal nila yung pondo. Pagka hindi ka pumirma, wala kang pondo. So pipirma ka ngayon para sa pondo. Ang masama niyan, hindi mai-impeach si Inday. Nasa guhit na ng palad ni Inday na magiging presidente siya ng Pilipinas. Pipirma ka pa rin. Pag siya na presidente ng Pilipinas, bibigyan kitang budget. Putangin mo, ha? Bubuhayin ko yung syudad mo. Ulul ka. Gusto mo akong ipatanggal, di ba? Yan na yun. So yung kinakatakot ninyo, kaya kayo pipirma ngayon, mangyayari sa inyo. So kung ako sa inyo, ano nyo na yan? Sumuko na kayo. Because even if Inday Sara will be impeached here, the fact na hindi na ninyo makukuha yung halos 80% or 90% ng boto dito sa Congress, itigil nyo na yan. Huwag na kayong sumama dito. Kung mahal ninyo mga distrito ninyo at kung mahal nyo bayang Pilipinas, pabayaan ninyo na maging presidente si Inday Sara. Baka sakali,
mangyari sa atin yung nangyari sa Davao City na since 2000 hanggang ngayon naging number 1 sila sa pinakamayaman or pinakaumunlad na bansa sa buong Pilipinas. Oh, galing. Sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa aniyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at motion para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jervil Luistro, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet. Kasi tinan mo. Nagpasa si Inday ng sagot. Dapat sasagot pa yung prosecution, yeah? Dapat sasagot pa yung mga nagdemanda. Tinan mo, hindi na sila sumagot. Bakit? Wala silang pwedeng sagutin dun sa binigay ni Inday. O imaginein mo, kung si Inday Sara, ipinagtanggol niya yung sarili niya, nagpresenta siya ng ebidensya. O idinalaman ngayon nila kung ano yung hawak ni Inday Sara. Yung barahan ni Inday Sara sa pusoy, mapupusoy nila. Kasi sasagot sila. Siyempre yung sagot nila nakabase doon sa kung ano yung ipinasa ni Inday sa kanila. So pointless na gawin ni Inday yun kung alam naman niya na yung mga kaluluwa nito nabili na. Pointless. So there is a proper forum to release all those evidence. Yan yung impeachment court. Congress is not an impeachment court. Congress is acting like a fiscal or a para lang silang piskalya. Sila lang yung nagsasabi kung itong kaso na to ay dapat nang iakyat sa korte. Ang magdidesisyon niyan yung korte. Sino korte? Senado. At ano yung mga senador? National position yan. Ibig sabihin, ang boto na kailangan nila buong Pilipinas. Visayas, Mindanao, kay Inday Sara yan. Visayas, Mindanao, kay Inday yan. Pati Metro Manila, kanya yan. Paano? Kung ako senador, tatakbo ako sa 2028. I-impeach ko si Inday Sara. Ano mangyayari sa akin? Mananalo ko? Hindi. Kayo na ang bahalang Kaya sabi ko, wala to. Kahit ma-impeach si Inday niyan sa Congress, na mababa pa nga yung, or malaking pa nga yung yung at least mayroong konting chances na hindi pa nga siya ma-impeach yan. Nagkakagulo na sila, di ba? Kumalas na yung NUP, kung ano-ano, di ba? Nagkakagulo-gulo na sila. Marami na din mga congressman na parang ayaw na, hindi na nag-iingay, di ba? Sabi ko sa inyo, itong mga to kasi, bayad na mga yan. Mga yan, paldo na yung mga yan. Kaya kailangan nilang gawin yung trabaho nila. Last na nila yan . So they're still trying, they're still hoping na magmaterialize itong kanilang kadimonyohan and eventually magtuloy-tuloy pa yung kanilang pagiging paldo. Kaya lang, wala na . Tapos na laban . Nung nagdeklara si Inday Sara, kulang na lang itaas ng taong bayan yung kamay niya . And for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Parehong lumusot sa House Committee on Justice ang ikatlong impeachment complaint o ang Sabaya et al. Na siyang inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima at ang inihabol na ika-4 na impeachment complaint ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Kabilang sa grounds for impeachment ang pag-commit umano ni VP Sara ng culpable violation of the Constitution. Ayan, lahat yan sinagot ni Inday. Culpable violation of Constitution, sabi niya, wala kang ebidensya. Bribery, graft, and corruption, wala kayong ebidensya. Puros testimonya, chismis. Betrayal of public trust, wala rin kayong specific grounds for that. Allegations of misuse of confidential intelligence funds, meron akong sa COA. Modified opinion sa COA. Walang problema COA. Kinlear na din ako ng COA. Sinagot lahat ni Inday, kaya lang hindi nagpakita si Inday ng ebidensya na hawak niya. Siyempre, papakita ko ba yung baraha ko? Naglalaro tayo ng baraha. O nagche-chess tayo, sasabihin ko ba sa'yo kung ano yung move ko? Siyempre hindi. Kita-kita tayo doon, galingan ninyo. Damihan niyo yung ebidensya ninyo kasi kompleto na kami. 3 years na namin pinapractice to . At betrayal of public trust dahil sa plunder, malversation at graft sa questionableng paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House... Pagbabanta, sinabi na ng mga abogado, walang pagbabanta. Conditional, yung kanyang threat, conditional. So hindi siya direct threat. Unexplained wealth, wala naman sinasabi. Alin, specifically, yung ninakaw kong yaman. Sa mga properties ko, alin dyan yung na-acquire ko illegal.
Walang ganun. Pinapasubpina pa nga yung kanilang yung kanilang bank record. So ibig sabihin, wala silang ebidensya. Maghahanap sila ng ebidensya doon sa mga bank records nila. Di ba? Sinagot ni Inday Sara. Pero hindi nga lang niya pinakita yung mga ebidensya niya bakit sinasabi niyang walang basihan lahat ito. Papakita niya yan sa proper forum. Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questionin ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan. Itong tao na to, laglag na balikat nito. Laglag na balikat nito. Alam niya na pag nanalo si Inday, yung mga ginawa niyang bahay ng kalapati, mga barangay hall sa Manila, hahabulin siya. Kasi sabi ni Inday, yung mga tira niyo sa akin personal, yung mga ginawa niyo sa akin personal, politika man yan. Pero yung mga ginawa niyo sa bayang Pilipinas, yung mga ginawa niyong pagnanakaw, pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino, hindi ko yan papayagan, hahabulin ko kayo. Pero yung mga kung anong pinagtatawag nyo sa akin, kung anong paninira nyo sa pagkatao ko, okay man lang yun. Pero sa mga ginawa nyo sa Pilipinas, hindi ko yan kakalimutan. Kaya ito, kabado na to. Kabado to, sigurado, bubuksan lahat, bubuksan lahat. Kung ako sa'yo, sunugin mo na lahat ng mga papeles mo. 2 taon, 1 taon na lang yan. Chua, galingan mo. Po natin yung mga tanong. Di ba yan? So, sufficient informant substance. Okay. Sana naintindihan nyo, ha? Pinaghirapan ko i-explain yun. Pinaghirapan natin i-explain yun.